At ngayon naman mga kababayan, sa simula ng panibagong linggo, alamin na natin kung ano nga ba ang latest ukol sa lagay ng ating panahon to help us keep on the right track. At para bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning po, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Hari, at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, may panibago na naman po tayong namataang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano na po bang latest development hinggil sa nasabing LPA? Mataas ba ang tsansa na ito'y maging isang bagyo? So ngayon nga patuloy nating monitor itong ating makikita sa ating satellite, itong ating low pressure area na kung kasalukuyan po ito ay nandito na sa may north ng Puerto Princesa City. Ito pong mga kaulapan na yan pong mga bilog na yan, kulay pula at dilaw, yan yung halos sirkulasyon ng ating LPA. At siya ay gumagalaw sa direksyong pa west-northwest at inaasahan natin na yung mga kaulapan nito ay magbibigay ng pag-ulan dito sa may bahagi ng Luzon. At makikita po natin dito na kasalukuyan na siyang nasa may karagatan. Mr. Cada, no? At dahil may LPA na naman sa bansa, ano nga ba magigilagay ng ating panahon ngayong Lunes, September 9 para sa buong Pilipinas? Dahil sa patuloy na pag-iral ng ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone dito sa may bahagi ng Palawan, ng Visayas at Mindanao, patuloy tayong makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan sa lugar po dito malapit sa axis ng ITCC. Ito ay sa may Calabarzon, gayon din sa may Mimaropa at yung ilang bahagi ng Western Visayas dahil rin dulot ng kaulapan nitong ating tinatawag na LPA dito sa may north ng Puerto Princesa City. Samantala, yung sa may Bicol region, dito sa may Ilocos region, ang natitirang bahagi ng Kabisayaan, may mga inaasahan tayong mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Gayon din po ang Metro Manila, asahan din natin na medyo makulimlim at madilim ang kalangitan natin at may mga inaasahang mahinang pag-ulan at kung may thunderstorm, asahan na magkakaroon ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan, subalit hindi naman po magtatagal. Ang natitirang bahagi naman po ng Luzon, magiging bahagya lamang ang kaulapan hanggang sa maulap na may mga pulo-pulong mga pag-ulan at pagkidlat paggulog. Ayan nga po mga kababayan, ating narinig si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Magdala po tayo ng payong, no? Kasi generally speaking, magiging maulap at maulan ang panahon sa kalakhang bahagi ng ating bansa. Ito naman po Mr. Cada, dagdag kaalaman lang po ngayong umaga. Ang average kasi na bilang ng mga bagyo sa bansa sa loob ng isang taon ay umaabot ng 19 to 20. Was there ever a time sa kasaysayan ng Pilipinas na nalampasan natin ang bilang na ito? Kailan po ito nangyari? And do you see the same thing happening again this year? Tama ka dyan, Hari, yung average na bagyo natin sa isang taon ay nasa 19 hanggang 20. Pero may pagkakataon tayo during nung 1993, ito yung halos maraming bagyo ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Makikita natin na ito yung track ng 32 na bagyo na pumasok sa ating Area of Responsibility at out of 32, halos 20 yung nag-cross o nag-landfall. Ibig sabihin, talagang marami ang bagyo nung nangyari nung 1993. At during naman ng year ng 2000s, so ito yung lately na pinakamaraming bagyo. Ito ay nangyari noong 2004 na nagkaroon tayo ng bagyo na aabot sa 25. At out of 25, meron 10 na naglandfall. Ito yung actual track ng mga bagyo. So inaasahan natin na sa ngayon, kasalukuyan, wala pa tayong naitatala na mas maraming bagyo dun sa average track. Pero ngayon, ang mga pagbagyo na nakikita natin, dahil epekto na rin siguro na sinasabi natin climate change at global warming, kahit kokonti ang bagyo, mas malalakas ang mga bagyo katulad ng mga nakaraang taon na kung saan maraming pinsala ang naidulot ng malalakas na bagyo dahil hindi lang ulan kundi maraming malakas na hangin ang dulot at pinsala ng mga bagyo na darating. So inaasahan rin natin na pag ganitong panahon, kahit sa mga susunod na panahon, kahit kokonti ang mga bagyo, malalakas ang bagyo ang tatama sa atin dito sa kalupaan ng Pilipinas. Naku mga kababayan, narinig po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Konti lamang po yung mga bagyong ating mararanasan pero mas malalakas po ito kung kaya't paigtingin po natin ang ating pagmomonitor hinggil sa lagay ng ating panahon. Ito Mr. Cada, dagdag kaalaman po ulit para mabusog tayo ng kaalaman ngayong umaga. Mainit po kasing usapin ngayon sa social media at nagtatanong nga po ang lahat kung maaari daw po bang ipangalan sa mga tiwaling politiko ang mga bagyo. Para malinaw po sa lahat, ano nga ba yung mga bagay na kinoconsider ng Pag-asa hinggil sa pagbibigay ng pangalan sa mga bagyo?
Kung matatandaan natin, during the 1960s and 70s, ang mga bagyo ay pinapangalan natin sa mga babae. At ito ay nagtatapos sa NG. Subalit ngayon, meron tayong criteria na pagpapangalan ng bagyo. Ito yung mga basis natin for naming the tropical cyclone. Ito yung pinagbasihan during the year 1999 hanggang kasalukuyan. Unang-una, kailangan ang bagyo ay hindi magsisimula sa NY, NG at sa letter X. Pero posible ring o posible na magkaroon tayo ng bagyo na sa pagpangalan na nagtatapos sa NG. Kinakailangan din na not more than 9 letters ang bawat pangalan, not more than 3 syllables ang bawat pangalan, at wala itong negative o yung tinatawag nating offensive meaning pag nagpapangalan tayo ng bagyo. Kailangan madaling bigkasin o easy to pronounce, at of course, dahil mas madaling tandaan ng bilang kung ito ay alphabetical order, at yung mga pangalan ng bagyo, kung mapapansin natin ngayon, pwedeng sa tao, pwedeng babae o lalaki, pwedeng sa lugar, mga halaman, mga bulaklak, o kaya mga puno, at ito ay mga pangalan na ibig sabihin yung mga traits o katangian na nagre-reflect na Pilipino ang dating, lalo na sa ating kultura. So ito yung bagong basihan ng ating mga pagpapangalan ng bagyo. At dahil nga doon, meron na tayong mga set ng mga pangalan, kaya hindi na natin pwedeng baguhin o ilagay ang mga pangalan ng ating mga politiko. Ito yung mga lista ng mga pangalan. Ito ay set, 4 na set. At pinapalitan natin ang pangalan kada 4 na taon. Ito yung set ng names hanggang to 20,024 na yan. So may mga pangalan tayo na yan. At pag nagkaroon naman tayo ng mas mahigit sa 25 na bagyo, meron tayong tinatawag na auxiliary names. Ito yung ating pandagdag kung sakasakaling mas sobra ang pangalan sa mga bagyo. At dagdag impormasyon, kung ang bagyo ay nakapagdulot ng halos marami ang namatay, almost 300 na tao, at nakapagpinsala na mahigit 1 bilyon, dinidecommission natin ito o tinatanggal natin sa listahan ng mga pangalan, at may nakareserba naman tayong ipalit sa pangalan ng bagyo. Alright, para sa ating mga netizens, to answer your question, hindi po pwedeng ipalitan yung mga pangalan ng bagyo na atin pong pinopropose, no? Kasi nga po, nakaset na po ito at nai-program na po ng Pag-asa for the next years to come. Mr. Kada, maraming salamat po sa impormasyong inyong ibinahagi. Maraming salamat, and last few reminders po para sa ating mga kabayan ngayong umaga ng Lunes. Maraming salamat din sa iyo, Hari. Ang ating payo pa rin sa ating mga kababayan na kung saan dahil ngayon po ay nasa panahon pa rin tayo ng medyo maulan, na kahit walang bagyo, may mga thunderstorm lalo sa hapon at gabi, kailangan magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan upang tayo ay maprotektahan at hindi magkasakit. Alright, and there you have it mga kababayan. Atin pong nakasama si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada na siyang nagbigay sa atin ng updates hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong Lunes, September 9.